Hayaan mo na siya. Masyado siyang boring babe. Ang alam lang naman noon ay maghiwa ng sibuyas at magtimpla ng patis. Dito ka lang sa tabi ko. Mas masarap ka pa kaysa sa anumang luto niya. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Althea nang mas matalim pa sa anumang patalim na ginagamit niya sa kusina. Mula sa maliit na screen ng kanyang cellphone, napanood niya ng live ang kataksilang dumurog sa kanyang mundo. Sa video, nakita niya si Rafael ang kanyang asawa na nakataas ang baso ng wine habang nakahilig sa balikat ni Clarissa. Ang babaeng tinuring niyang parang tunay na kapatid. Ang babaeng pinatira niya sa kanilang tahanan noong wala itong matuluyan. Nasa isang marangyang resort, sila nagtatawanan sa ilalim ng magagarang chandelier habang sa labas ay humahagupit ang bagyo. Ang sabi ni Rafael kaninang umaga ay kailangan niyang lumipad pa Manila para sa isang emergency meeting. Iyon pala ang emergency niya, ay ang ipagdiwang ang kaarawan ng kabit niya. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang hawak ang cellphone. Sa kabilang kamay niya ay ang lunchbox na naglalaman ng paboritong kare-kare ni Rafael. Gumising siya ng madaling araw kahit mabigat ang kanyang katawan dahil sa 8 buwang pagbubuntis para lang ipaghanda ito ng baon bago umalis. Ngayon ang kare-kare ay tila naging lason sa kanyang paningin. Bumitiw ang kanyang mga daliri at nahulog ang lunchbox sa sementadong sahig. Kumalat ang sarsa naghalo ang kulay ng dilaw at pula sa maruming tiles ng opisina kasabay ng pagkabasag ng huling piraso ng kanyang pag-asa. Walang ibang tao sa opisina ng Vergara Foods. Siya lang at ang tunog ng malakas na ulan na humahampas sa bubong na tila nakikisimpatya sa sigwa na nagaganap sa kanyang dibdib. Ang kumpanyang ito na ipinamana ng kanyang ama ay unti-unti nang nalulugi at ngayon ay alam na niya kung bakit. Hindi lang puso niya ang ninanakaw ni Rafael at Clarissa, kundi pati na rin ang kinabukasan ng kanyang anak. Biglang nanigas ang buong katawan ni Althea. Isang matinding hilab ang gumuhit mula sa kanyang balakang hanggang sa kanyang tiyan. Napakapit siya sa gilid ng mesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lumang kahoy habang pilit niyang pinipigil ang sigaw. Ah! Daing niya ang boses ay basag at mahina. Muli humilab ang kanyang tiyan. Mas masakit, mas matagal. Napatingin siya sa ibaba at nakita ang pagdaloy ng tubig sa kanyang binti. Pumutok na ang kanyang panubigan. Ang kanyang anak, ang kanyang Liriel, ay nagpaparamdam na gustong lumabas sa mundong ito na puno ng kasinungalingan. Kailangan niyang makarating sa ospital. Walang ibang tutulong sa kanya. Ang kanyang driver ay pinauwi ni Rafael kahapon pa. Ang kanyang inainahan na si Manang Sol ay tinanggalan ng trabaho ng kanyang biyenan noong nakaraang linggo. Nag-iisa siya. Buong lakas na pinilit ni Althea na tumayo. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa bubog. Kinuha niya ang susi ng kotse at lumabas sa gitna ng unos. Ang hangin ay galit na humahampas sa kanyang mukha at ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Basang-basa na siya bago pa man niya mabuksan ang pinto ng lumang sedan. Pinaandar niya ang makina habang ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa luha at ulan. Ang kalsada ng Iloilo ay unti-unti nang nilalamon ng baha. Madilim ang paligid, tanging kang ang kidlat lamang ang nagbibigay ng panandaliang liwanag sa daan. Habang mahigpit ang hawak sa manibela, hindi napigilan ni Althea na magbalik tanaw. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang araw ng kanilang kasal. 5 taon na ang nakararaan. Malinaw pa sa kanyang alaala kung paano lumuhod si Rafael sa harap ng altar, hawak ang kanyang kamay ng mahigpit. Althea, sabi noon ni Rafael, ang mga mata ay puno ng pangako. Ako ang magiging silong mo kapag umuulan. Ako ang magiging tahanan mo kapag pagod ka na. Hinding-hindi ka na mag-iisa. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Althea habang ang tubig baha ay nagsisimula nang umabot sa gulong ng kanyang sasakyan. Nasaan na ang silong na yon? Nasaan na ang tahanan?
Ang lalaking nangako ng proteksyon ay siya palang magtutulak sa kanya sa gitna ng bagyo. Sinungaling, bulong niya sa hangin. Sinungaling ka, Rafael. Isa pang matinding kontraksyon ang tumama sa kanya dahilan upang mapapikit siya sa sakit. Sa saglit na pagkawala ng kanyang atensyon, hindi niya napansin ang malalim na lubak na natatakpan ng tubig. Kumaldag ng malakas ang sasakyan. Naramdaman niya ang pagtigil ng makina. Sinubukan niyang paandarin muli ito, pihit ng pihit sa susi, ngunit tanging katahimikan ng makina ang sumagot sa kanya. Patay na ang makina. Nasa gitna siya ng baha sa isang liblib na kalsada, papuntang ospital at walang ibang sasakyan na dumadaan dahil sa lakas ng bagyo. Ang tubig ay mabilis na tumataas, umaabot na sa pinto ng kotse. Napasandal si Althea sa upuan pagod na pagod. Ang sakit ng panganganak ay humahalo sa sakit ng pagtataksil. Hinaplos niya ang kanyang malaki at matigas na tiyan. Sorry anak. Hikbi niya ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo si Mommy. Wala tayong payong ngayon. Wala tayong masisilungan. Naramdaman niya ang pagsipa ng sanggol, tila sinasabi na huwag siyang sumuko. Ngunit ang kanyang paningin ay nagsisimula ng magdilim. Ang lamig ay tumatagos na sa kanyang buto. Ang tubig ay nagsimula ng pumasok sa loob ng sasakyan, binabasa ang kanyang paanan. Diyos ko, huwag po muna. Dasal niya habang ang kanyang diwa ay unti-unting tinatangay ng kadiliman. Kahit wag na ako, iligtas niyo lang ang anak ko. Bago tuluyang magsara ang kanyang mga mata, isang anino ang naaninag niya sa labas ng bintana. Isang lalaking nakasuot ng kapote, naglalakad, nang mabilis sa gitna ng baha patungo sa kanya. Kinatok nito ang salamin ng malakas, ngunit ang tunog ay tila nanggagaling sa napakalayong lugar. Tuluyan nang bumagsak ang ulo ni Althea sa manibela, at ang mundo ay naglaho sa isang madilim at malamig na katahimikan. Nagising si Althea sa matapang na amoy ng alkohol at gamot na tila kumakapit sa bawat sulok ng silid. Masakit ang kanyang buong katawan, para bang pinaghiwalay ang kanyang mga buto at pilit na ibinalik sa maling posisyon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang unang bumungad sa kanya ay ang nakasisilaw na puting ilaw sa kisame ng isang pampublikong ospital. Sa gilid ng kanyang paningin, may naaninag siyang isang figura. Isang lalaking nakatayo sa may pintuan, nakasuot ng basang jacket at may lungkot sa mga mata habang nakatingin sa kanya. Pamilyar ang tindig nito, tila isang matibay na haligi sa gitna ng gumuguhong mundo. Nang magtama ang kanilang paningin, bahagya itong yumuko, tila nagbibigay galang o marahil ay nagpapaalam bago tahimik na tumalikod at naglaho sa pasilyo. Hindi man lang nakuhang magsalita ni Althea. Tuyo ang kanyang lalamunan at mabigat ang kanyang dila. Gising ka na pala, misis. Napabaling si Althea sa nagsalitang nurse na nag-aayos ng dextrose sa kanyang tabi. Agad na bumangon ng kaba sa kanyang dibdib. Ang huling alaala niya ay ang malamig na tubig baha at ang madilim na loob ng kanyang sasakyan. Ang anak ko. Paos na bulong ni Althea. Nasaan ang anak ko? Itinuro ng nurse ang kabilang dulo ng ward. Pinilit ni Althea na bumangon kahit na parang hinihiwa ang kanyang tiyan sa bawat galaw. Inalalayan siya ng nurse patungo sa NICU. Doon sa loob ng isang salaming kahon, nakita niya ang isang napakaliit na sanggol. Maraming nakakabit na tubo sa munting katawan nito at ang dibdib ay mabilis na umaakyat baba sa paghinga. Lyriel, ang kanyang munting liwanag. Pumatak ang luha ni Althea sa salamin ng incubator. Napakaliit ng kanyang anak, tila isang babasaging manhika na anumang oras ay maaaring mabasag. Gusto niya itong hawakan, yakapin at iparamdam na narito na si Mommy, pero hanggang tingin lang ang magagawa niya. Ang katahimikan ng sandaling iyon ay binasag ng pagbukas ng pinto. Ang tunog ng mamahaling sapatos na tumatama sa linoleum na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto.
Hindi na kailangang lumingon ni Althea para malaman kung sino ang dumating. Ang bigat ng hangin sa paligid ay biglang nagbago, naging masikip at nakakasakal. Andito ka lang pala. Ang boses ni Rafael ay walang bahid ng pag-aalala. Malamig tila nakikipag-usap sa isang estranghero. Dahan-dahang humarap si Althea, nakatayo sa may pintuan ng kanyang asawa tuyo at maayos ang suot, habang sa tabi nito ay ang kanyang biyenan na si Doña Esperanza. Nakataas ang kilay ng matanda, habang ang mga mata nito ay nanunuri sa kanya mula ulo hanggang paana, para bang siya ay isang basahan na naligaw sa palasyo. Walang dalang prutas, walang bulaklak, walang yakap. Sa halip may inilapag si Rafael na isang brown envelope sa ibabaw ng mesa malapit sa incubator. Ano to? Tanong ni Althea bagaman alam na ng kanyang puso ang sagot. Annulment papers. Sagot ni Rafael hindi makatingin ng diretso sa kanya. Pirmahan mo na, Althea. Huwag na nating pahirapan ng isa't isa. Alam mong hindi na tayo masaya. Napatawa ng mapait si Althea, isang tawang puno ng sakit. Hindi masaya. O baka naman hindi ka na masaya dahil may iba ka nang pinapasaya. Nakita ko kayo ni Clarissa, Raff. Huwag mo akong gawing tanga. Sasagot sana si Rafael pero sumingit si Doña Esperanza. Humakbang ito palapit kay Althea, ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila gustong tabunan ang amoy ng ospital. Huwag kang magmalinis, Sija. Matalim na sabi ng Donya. Tiningnan nito ang sanggol sa incubator ng may pandidiri. Sigurado ka bang sa anak ko ang batang yan? Masyadong maaga lumabas. Baka naman bunga yan ng kung sinong lalaki habang abala ang anak ko sa pagtatrabaho para sa kumpanya. Parang sinampal si Althea ng mga salita. Ang init ay umakyat sa kanyang mukha. Huwag ninyong idamay ang anak ko sa dumi ng isip ninyo, Mama. Apo niyo siya. Wala akong apo na may dugong bagoong. Madiing sagot ni Doña Esperanza, ang bawat pantig ay puno ng lason. Ang pamilya Calderon ay hindi tumatanggap ng basurang galing sa palengke. Ang dugong nananalaytay sa batang yan ay amoy patis, gaya ng ama mong patay gutom na yumaman lang dahil sa swerte. Hinding-hindi ko hahayaang madumihan ang apelyido namin. Sa unang pagkakataon naramdaman ni Althea ang isang uri ng galit na hindi niya inakalang kaya niyang maramdaman. Ito ang galit ng isang ina. Sa kabila ng hapdi ng kanyang tahi-tuwid, siyang tumayo at hinarangan ng paningin ng matanda sa kanyang anak. Lumabas kayo. Madiing utos ni Althea. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay matatag at puno ng babala. Lumabas kayo bago ko makalimutan na naging asawa kita, Rafael. Iwan niyo kami ng anak ko. Ngumisi lang si Doña Esperanza. Aalis kami at huwag kang aasa na makakakuha ka kahit 5 mula sa amin. Na-freeze na namin ang joint accounts niyo dahil sa investigasyon sa pagnanakaw mo sa kumpanya. Pagnanakaw. Nanlaki ang mata ni Althea. Oo, desperate measures for a desperate woman. Sabi ni Rafael sa wakas ay tumingin sa kanya nang may halong awa at dismaya, isang wad na emosyon. Bakit mo ginawa yon, Althea? Sinira mo ang tiwala ko. Bago pa makasagot si Althea, tumalikod na ang mag-ina at naglakad palabas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang dating buhay. Naiwan si Althea na nanginginig ang mga tuhod. Napakapit siya sa gilid ng incubator. Wala siyang pera, wala siyang bahay. At ngayon, inaakusahan siya ng krimeng hindi niya ginawa. Kinabukasan ang masaklap na katotohanan ay lalo pang diinan. Dahil walang maipakitang pambayad at walang PhilHealth card, nadala na pilitan si Althea na ilabas ang kanyang anak kahit kulang pa ito sa buwan. Pumirma siya ng waiver na nanginginig ang kamay, nangangakong babalik kapag may pera na. Binalot niya si Liriel sa kaisa-isang lampin na ibinigay ng isang mabait na nurse. Bit-bit ang kanyang maliit na bag at karga. Ang napakagaang na sanggol, humakbang siya palabas ng ospital. Sinalubong siya ng madilim na langit. Ang bagyo ay hindi pa rin tumitigil.
Ang hangin ay humihip ng malakas at naramdaman niya ang lamig na tumagos sa manipis na kumot ng kanyang anak. Wala siyang masasakyan, walang matatawagan. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada sa ilalim ng waiting shed na tumutulo ang bubong. Yakap-yakap niya si Liriel nang mahigpit sinusubukang ibigay ang lahat ng init ng kanyang katawan sa sanggol. Mula sa malayo ang dagundong ng kulog ay gumapang sa kalangitan, isang malalim at nakakatakot na babala. Tumingala si Althea hinayaan ng ilang patak ng ulan na humalo sa luha sa kanyang pisngi. Saan tayo pupunta anak? Bulong niya sa hangin. Saan tayo sisilong? Ang tanging sagot sa kanya ay ang walang humpay na pagbuhos ng ulan sa sementadong kalsada. Tinatangay ang lahat ng bakas ng kanyang nakaraan at nagiiwan lamang ng isang malawak at nakakatakot na kawalan. Ang ingay ng ulan sa yero ay hindi na nakakakalma. Ito ay naging isang walang humpay na paalala ng kanilang kinalalagyan. Sa bawat patak na tumatama, sa butas-butas na bubong naririnig ni Althea ang kalansing ng kahirapan. Ang silid na inupahan niya sa isang eskinita sa Mandurriao ay halos kasing laki lang ng walk-in closet niya noon sa mansyon. Dito ang dingding ay gawa sa plywood na tinubuan na ng amag at ang sahig ay sementong may bitak na nilalatagan lang ng manipis na banig. Ibinaba ni Althea si Liriel sa isang karton na nilagyan niya ng malambot na kumot. Mahimbing ang tulog ng sanggol, walang kamuwang-muwang na. Ang kanyang mundo ay gumuho na bago pa man siya matutong dumilat ng lubusan. Naupo si Althea sa tabi ng karton at tinitigan ang kanyang kaliwang kamay. May puting marka pa rin sa kanyang palasingsingan ang bakas ng singsing na suot niya sa loob ng 5 taon. Kaninang umaga pumasok siya sa isang pawn shop nang nakayuko hiyang-hiya habang inaabot ang diamanteng singsing kapalit ng ilang lata ng gatas lampin at pambayad sa isang buwang upa sa lugar na ito. Ang singsing na simbolo ng pangako ng walang hanggang pag-ibig ay naging gatas na lamang para sa kumakalam na sikmura ng kanyang anak. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Kumirot ito hindi dahil sa tahi ng panganganak, kundi dahil sa gutom. 2 araw na siyang biskit at tubig lang ang laman ng tiyan. Ibinigay niya ang huling pera para sa gamot ni Liriel. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang mahina, ngunit determinadong katok ang umalingaw-ngaw sa manipis na pinto. Napabalikwas si Althea. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sino ang kakatok sa ganoong oras ng gabi at sa gitna ng bagyo? Marahil ay ang mga tauhan ni Rafael upang palayasin siya sa Iloilo o baka mga maniningil ng utang na ipinangalan sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, humugot ng malalim na hininga at pinihit ang seradura. Bumungad sa kanya ang isang pamilyar na mukha na basang-basa ng ulan. Ang puting buhok ay nakadikit sa noo at ang suot na lumang cardigan ay tumutulo pa ang tubig. Manang Sol, gulat na bulong ni Althea. Hindi nagsalita ang matanda. Sa halip pumasok ito agad at isinara ang pinto upang hindi pumasok ang hangin. Ibinaba nito ang isang heavy-duty na eco bag at isang fiambrera o lunchbox na nakabalot sa makapal na tuwalya. Hijay basag ang boses na sabi ni Manang Sol bago nito niyakap ng mahigpit si Althea. Diyos ko, ang payat-payat mo na. Sa yakap na yon bumigay ang natitirang tapang ni Althea. Ang amoy ni Manang Sol amoy ng efficacent oil at pulbos ay amoy ng kanyang kabataan, amoy ng tahanan na totoo. Umiyak siya sa balikat ng matanda. Ibinubuhos ang lahat ng takot na kinimkim niya simula nang lumabas siya ng ospital. Tahan na. Himas ni Manang Sol sa kanyang likod. Nandito na si Manang. Hindi kita iiwan. Nang humupa ang kanyang iyak, inilabas ni Manang Sol ang laman ng fiambrera. Pagbukas pa lang ng takip, bumalot agad sa maliit na kwarto ang isang pamilyar at masaganang aroma. Amoy ng pinakuluan ng matagal na buto ng baka-bawang na tinusta sa mantika at sariwang atay. Lapas batchoy. Kumain ka muna. Utos ni Manang Sol
habang nagsasali ng mainit na sabaw sa isang mangkok na dala rin nito. Kailangan mong magpalakas para kay Liriel. Ang gutom na sundalo ay talo sa gera. Tinanggap ni Althea ang mangkok. Ang init nito ay tumagos sa kanyang nanlalamig na mga palad. Humigop siya ng sabaw at sa sandaling dumampi ang likido sa kanyang dila, muling tumulo ang kanyang luha. Hindi lang ito basta sabaw. Ito ang lasa ng kanyang alaala. Ito ang lasa ng mga hapon na kasama niya ang kanyang ama sa kusina. Tinuturuan siya kung paano timplahin ang tamang alat at linamnam. Ito ang lasa ng pagmamahal na matagal nang nawala sa buhay niya mula nang pakasalan niya si Rafael. Salamat mananggaralgal, nasabi ni Althea habang sumusubo ng Mickey. Ang init ng pagkain ay tila yumayakap sa kanyang pagod na kaluluwa, binubuhay ang dugo sa kanyang ugat. Pinanood siya ni Manang Sol nang may halong awa at pagmamalaki. Nang maubos ni Althea ang laman ng mangkok, may kinuha ang matanda mula sa ilalim ng eco bag, isang lumang kwaderno na may balat na kulay kape na ang mga gilid ay punit-punit na. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Iyan ang recipe book ng papa mo. Pagtatapos ni Manang Sol, inabot niya ito kay Althea na parang isang sagradong relikya. Bago ako pinalayas ni Doña Esperanza, narinig ko silang nag-uusap ni Rafael. Hinahanap nila ito. Gusto nilang kunin ang sikreto ng timpla ng Vergara Foods dahil simula nang maawala ka nagrereklamo na ang mga suki na nagbago ang lasa. Hinaplos ni Althea ang pabalat ng kwaderno. Ito ang puso ng kumpanya ng kanyang ama. Ito ang hinahanap ni Rafael na hindi nito mahanap-hanap sa opisina. Itinago ko yan sa ilalim ng mga damit ko. Kwento ni Manang Sol. May kislap ng paghihiganti sa mga mata. Akala nila, nakuha na nila ang lahat. Pero nasa sayo ang tunay na yaman, Althea. Nasa mga kamay mo at sa kwadernong ito. Biglang naramdaman ni Althea ang isang bagong uri ng apoy sa kanyang dibdib. Hindi na ito galit na nakakasunog, kundi isang init na nagbibigay buhay. May sandata na siya, ngunit ang sandali ng pag-asa ay biglang binasag ng isang marahas na ingay. Yumanig ang buong pinto ng maliit na kwarto dahil sa malalakas na kalampag. Nagising si Liriel at nagsimulang umiyak ng malakas. Buksan mo to. Sigaw ng isang lalaking may boses na parang kulog sa labas. Alam naming nandyan ka, Althea Vergara. May utos ang may-ari ng lupa at ang bangko. Napayakap si Althea kay Manang Sol. Ang takot ay muling bumalik, mas matindi, mas agresibo. Bayaran mo ang utang ng asawa mo. Sigaw pa ng isa sa bayamba ng malakas na tadyak sa pinto. Ang manipis na plywood ay humuni at tila bibigay na anumang sandali. Sa bigat ng karahasan sa labas, tiningnan ni Althea ang kanyang anak na umiiyak ang matanda na nanginginig at ang recipe book sa kanyang kamay. Ang mainit na batsoy sa kanyang tiyan ay tila naging bato. Wala silang matatatakbuhan. Nasa labas ang mga lobo at ang pinto ay hindi na magtatagal. Mabilis na lumipas ang 4 na taon, tila buhangin na dumula sa pagitan ng mga daliri ni Althea. Ang dating CEO na sanay sa air-conditioned na opisina at malalambot na carpet ay naging pamilyar na mukha sa maingay at masikip na palengke ng Jaro. 4:00 pa lang ng madaling araw, gising na ang diwa ni Althea. Ang usok mula sa malaking kawan ng biko at sa pinsapin ay humahalimuyak sa kanyang maliit na kusina, humahalo sa amoy ng giniling na kape. Ito na ang kanyang bagong mundo. Ang kanyang mga kamay na dati pumipirma ng milyong pisong kontrata ay may mga kalyo na ngayon at laging amoy gata at asukal. Ngunit sa bawat hiwa ng kakanin na roon, ang dignidad na hindi kailanman mananakaw ng sinuman. Sa isang sulok ng pwesto, nakaupo ang 4 na taong gulang na si Liriele. Tahimik itong nagkukulay sa isang lumang coloring book. Ang kanyang inosenteng mukha ay walang bahid ng karangyaan o kahirapan, kundi puno ng simpleng ligaya.
Si Liriel ang dahilan kung bakit nakakayanan ni Althea ang init ang alikabok at ang mapanghusgang tingin ng mga dating kakilala na napapadaan sa palengke. Pabili nga po ng 2 bilao, Miss Beautiful. Napatingala si Althea mula sa pagbabalot ng suman, isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt ngunit may tindig na kagalang-galang ang nakangiti sa kanya. Si Gabriel Luna. Muli, araw-araw itong bumibili sa kanya kahit alam ni Althea na imposible nitong maubos ang ganoon karaming kakanin. Attorney. Bati ni Althea pilit na pinapanatili ang formalidad sa kanyang boses kahit na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pang-5 araw mo na tong bumibili ng marami. Baka naman magka-diabetes ka na niyan. Tumawa ng mahina si Gabriel, isang tunog na malalim at mainit sa pandinig. Ipinapamigay ko sa mga staff ko sa law firm, Althea. At saka ito lang ang paraan para makauwi kayo ng maaga ni Liriele. Masama ang panahon ngayon. Inabot ni Gabriel ang bayad, ngunit hindi agad binitiwan ni Althea ang supot. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Gabriel wala siyang nakikitang awa bagay na kinasusuklaman niya, kundi purong paghanga. At iyon ang mas nakakatakot para kay Althea. Takot siya siyang umasa, takot siya siyang maniwala na may taong tatanggap sa isang babaeng sira na ang buhay. Gabriel, seryosong sabi ni Althea, ibinababa ang tingin sa kanyang mga kamay na may bahid ng uling. Huwag mo akong sanayin sa ganito. Alam mong magkaiba na ang mundo natin. Isa ka ng sikat na abogado at ako ay tindera na lang sa palengke na may nakaraan na puno ng iskandalo. Bumuntong hininga si Gabriel. Lumapit ito ng kaunti sapat lang para marinig siya ni Althea sa gitna ng ingay ng mga tumatawad na mamimili. Ang mundo ko ay kung nasaan ang totoo, Althea. At wala nang mas totoo pa sa sakripisyo mo para sa anak mo. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Natigilan si Althea. Ang mga salitang yon ay parang balsamo sa mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nagdilim ang langit. Wala nang babala. Bumuhos ang malakas na ulan. Ang palengke ay naging magulo. Nagtakbuhan ang mga tao para humanap ng masisilungan. Ang unang reaksyon ni Althea ay hindi ang sarili, kundi ang kanyang paninda. Ang mga bilao ng kakanin ay mababasa at masisira. Ito ang puhunan nila para sa susunod na linggo. Tarantang kumuha siya ng plastik para takpan ng mesa, ngunit nililipad ito ng hangin. Basang-basa na ang kanyang buhok at damit. Biglang tumigil ang pagbagsak ng ulan sa kanyang ulunan kahit naririnig pa rin niya ang lagaslas nito sa paligid. Nag-angat siya ng tingin. Isang malaking payong ang nakasukob sa kanya at sa kanyang mga paninda. Hawak ito ni Gabriel. Ang kalahati ng katawan ng binata ay nakalabas sa payong hinahayaan ng sarili na mabasa ng ulan para lang masigurong tuyo si Althea at ang mga kakanin. Napakalapit nila sa isa't isa. Naamoy ni Althea ang pinaghalong amoy ng ulan at ang pabango ni Gabriel na amoy sandalwood. Naramdaman niya ang init ng katawan nito na sumasalungat sa lamig ng hangin. Ako na ang bahala dito. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay matatag at panatag. Magpatila ka muna sa loob. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng payong na iyon, naramdaman ni Althea ang isang pamilyar na pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Kilig. Hindi higit pa doon. Ito ay ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Ang pakiramdam na may handang sumalo sa kanya kapag bumubuhos ang ulan. Tinitigan niya ang basang balikat ni Gabriel at ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Tila nagnanais na kumawala sa hawla ng takot na kanyang binuo. Nang tumila ang ulan at naimpake na nila ang mga paninda, nagpaalam na si Gabriel. Ngunit bago ito sumakay sa kanyang sasakyan,
Nakita ni Althea na sinagot nito ang isang tawag sa cellphone. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gabriel. Nawala ang lambot at napalitan ng isang seryosong anyo. Mula sa kinatatayuan ni Althea, nakita niya ang pagigting ng panga nito. "Opo, Tito Salvador," rinig ni Althea na sabi ni Gabriel sa telepono bagaman mahina. "Hindi pa nila alam na hawak natin ang kopya ng orihinal na bank transfer. Hayaan nating magpakasaya muna sila sa nakaw na yaman. Malapit na ang singilan." Napakunot ang noo ni Althea. Sino ang kausap nito at anong singilan ang tinutukoy niya? Ngunit bago pa siya makapagtanong, kumaway na si Gabriel at pinaandar ang sasakyan, iniwan siyang puno ng katanungan. Kinagabihan matapos patulugin si Liriel, bumalik si Althea sa kanyang pwesto sa palengke upang ihanda ang mga gagamitin para bukas. Payapa ang gabi, tanging ang huni ng mga kuliglig at ang malayong tahol ng aso ang naririnig. Ngunit pagdating niya sa kanyang pwesto, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang supot ng bigas na dala niya ay dumula sa kanyang mga kamay at tumapon sa lupa. Wala na ang kanyang maayos na mesa. Ang kanyang munting tindahan ay wasak-wasak. Ang mga kahoy na mesa ay pinagpupukpok at binali. Ang mga kaldero ay yupi-yupi at nagkalat sa semento. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang kulay na bumabalot sa lahat. Pula. Pulang pintura ang isinaboy sa buong pwesto, tila dugo na dumanak sa isang karumal-dumal na krimen. Sa gitna ng wasak na pwesto, may isang piraso ng karton na iniwan na may nakasulat sa pulang tinta, "Lumayas ka dito. Hindi bagay ang basura sa lugar namin." Napaluhod si Althea sa gitna ng mga nagkalat na kagamitan. Ang pintura ay kumapit sa kanyang palda, parang mantsa ng kasalanang hindi naman niya ginawa. Ang takot na naramdaman niya noong gabing pinalayas siya sa ospital ay bumalik mas matindi, mas malupit. Hindi pa rin sila tumitigil. Kahit nasa putikan na siya, gusto pa rin siyang ibaon ni na Rafael at Doña Esperanza. Nanginig ang kanyang mga balikat hindi sa iyak, kundi sa isang umaapaw na puot. Hinawakan niya ang isang piraso ng basag na palayok mahigpit hanggang sa maramdaman niya ang sakit sa kanyang palad. Akala nila ay matatakot siya. Akala nila ay aatras siya. Sa dilim ng gabi, sa gitna ng guhong pangarap, isang bagong Althea ang unti-unting nabubuo. Sa loob ng malawak at malamig na dining area ng mansyon ng mga kalderon, isang plato ng kare-kare ang ibinalibag ni Rafael sa mesa. Ang sarsa nito ay tumalsik sa mamahaling puting mantel na lumikha ng mantsang kasing pangit ng kanyang mood. Walang tunog ng pagkabasag ang pumukaw sa katahimikan, kundi ang matigas na kalansing ng kubyertos na bumagsak sa porselana. "Ano ito, Clarissa?" Ang boses ni Rafael ay mababa, ngunit nanginginig sa galit. "Tinikman mo ba ito bago mo ipa-approve sa produksyon lasang harina na hinaluan ng pangkulay? Nasaan ang mani? Nasaan ang linamnam?" Nakaupo sa kabilang dulo ng mesa si Clarissa, abala sa pag-a-apply ng lipstick habang nakatingin sa kanyang compact mirror. Hindi man lang ito natinag sa galit ng asawa. "Babe, you know naman na tumaas ang presyo ng mani at baka." Sagot nito ng walang gana habang tinititigan ang sariling refleksyon. Kailangan nating magtipid. Cost cutting ang tawag dyan. Kung gusto mong ma-hit natin ang target profit ngayong quarter, kailangan nating bawasan ang ingredients. Ang importante, Vergara Foods pa rin ang tatak. Bibilhin pa rin yan ng mga tao. Napahilot si Rafael sa kanyang sentido. Sa bawat subo niya ng pagkain nitong mga nakaraang buwan, lalo niyang nararamdaman ang kakulangan. Ang lasa ng luto ng Vergara Foods ay naging matabang artipisyal at walang kaluluwa, parang ang pagsasama nila ni Clarissa. Bigla niyang naalala ang kare-kare ni Althea. Ang sarsa na gawa sa matiyagang tinustang mani at bigas, ang karne na lumalambot sa dila, at ang bagoong na timplado ng may pagmamahal. "Hindi tanga ang mga customer, Clarissa," madiing sabi ni Rafael habang tumatayo at iniwan ang pagkain na hindi halos nagalaw. "Ibinabalik na ng mga supermarkets ang stocks natin. Pumabagsak ang sales. At ang sabi nila,
Nawala na daw ang puso ng kumpanya. Iniwan ni Rafael ang asawa sa hapagkainan. Hindi niya napansin ang lihim na pagngisi ni Clarissa habang tinitingnan nito ang papalayong likod ni Rafael. Kinuha ng babae ang kanyang cellphone at nagtipa ng mensahe sa isang numerong hindi nakarehistro. Nakapirma na siya sa loan. Akin na ang kalahati. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod ang hangin ay hindi amoy problema, kundi amoy ng mainit at asim-kilig na sinigang. Sa maliit na kusina ng inuupahang apartment ni Althea, abala siya sa paghahalo ng sabaw. Matapos wasakin ng mga tauhan ni Rafael, ang pwesto niya sa palengke hindi siya nagpatalo. Sa tulong ng internet at sa payo ni Gabriel, inilipat niya ang laban sa online world. Ang bango naman niyan. Puna ni Gabriel habang pumapasok sa kusina, bit-bit ang isang brown envelope. Ang presensya ng abogado ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na gawain, parang isang sandalan na laging nakaabang. Pinunasan ni Althea ang kanyang kamay sa apron at ngumiti. Ito ang nangiting matagal nang nawala sa kanya ng ngiting may halong pag-asa. Sinigang sa miso ang special natin ngayon, sagot ni Althea. Para sa mga pagod sa trabaho at gusto ng yakap ng mainit na sabaw, inilapag ni Gabriel ang envelope sa mesa. Well, may good news ako. Approved na ang DTI permit at business registration mo. Welcome to the business world, CEO ng Liriel's Kitchen. Kinuha ni Althea ang papel. Ang pangalang Liriel's Kitchen ay nakasulat doon ng malinaw. Hindi Vergara Foods, hindi Calderon. Ito ay kanya. Ito ay para sa anak niya. Naramdaman niya ang pamamasa ng kanyang mga mata. Mula sa pagiging biktima ngayon ay may sarili na siyang pangalan. Thank you, Gabriel. Bulong niya. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng tulong mo. Hindi mo ako kailangang bayaran. Malambot na sagot ni Gabriel. Lumapit ito ng kaunti. At sa ilaw ng kusina, nakita ni Althea ang senseridad sa mga mata nito. Ang makita kang nakangiti ulit. Sapat na bayad na yon. Bumigat ang hangin sa pagitan nila, puno ng mga salitang hindi masabi. Ngunit ang sandaling iyon ay binasag ng isang inosenteng tinig. Tito Gab. Sabay silang napalingon. Nakatayo si Liriel sa may pintuan ng kusina, hawak ang isang sticker na may logo ng kanilang bagong negosyo. Lumapit ang bata kay Gabriel at inabot ang sticker. Didikit ko po ba ito sa box ng... Tanong ng bata. Pagkatapos ay tumingala ito kay Gabriel, ang mga mata ay puno ng kuryosidad na nagpatigil sa paghinga ni Althea. Tito, ikaw po ba ang papa ko? Sabi kasi ng mga kalaro ko ang papa daw ang nagdadala ng pasalubong at nag-aayos ng sirang gripo. Ikaw po lagi ang gumagawa noon. Nanigas si Althea. Ang takot ay gumapang sa kanyang dibdib. Paano niya ipapaliwanag sa anak ang komplikadong katotohanan? Paano niya sasabihin na ang tunay nitong ama ay ang lalaking sumira sa buhay nila? Lumuhod si Gabriel para maging kapantay ang mukha ni Liriel. Hindi ito nagulat hindi ito umatras. Hinaplos nito ang buhok ng bata nang may ibayong pag-iingat. Liriel, malumanay na, sabi ni Gabriel. Tumingin muna ito kay Althea na para bang humihingi ng permiso bago binalik ang tingin sa bata. Hindi ako ang papa mo, pero ako ang Tito Gab na hinding-hindi aalis sa tabi niyo ni Mami. Ako ang Tito Gab na laging mag-aayos ng gripo at magdadala ng pasalubong hanggat gusto niyo. Okay ba yon? Ngumiti ng malaki si Liriel at tumango. Opo, mas gusto kita kaysa sa papa na hindi naman dumadalaw. Niyakap ng bata si Gabriel at sa pagkakataong yon, nakita ni Althea ang isang pamilyang hindi na buo sa dugo kundi sa pagmamahal at pagpili. Tumalikod siya saglit upang pahiran ang luhang tumakas sa kanyang mata. Ang puso niya na matagal nang naging bato ay unti-unting lumalambot at natatakot siya dahil alam niyang sa mundong ito ang malambot na puso ang unang nasusugatan.
Kinabukasan ang tagumpay ng Liriel's Kitchen ay mabilis na kumalat dahil sa sarap ng luto at sa kwento ni Althea na unti-unting nalalaman ng mga tao, dumagsa ang mga order. Hindi magkanda-ugaga si Althea at ang dalawa niyang assistant sa pagluluto at pagbabalot. Habang abala siya sa paglalagay ng garnish sa mga tray ng pagkain, tumunog ang notification ng kanyang cellphone. Isang email ang pumasok. Isang malaking catering order. Binuksan niya ito ng may excitement. Ang kliyente ay nagngangalang Miss Santos, isang karaniwang apelido. Ang order ay para sa isang granding hapunan, kare-kare kaldereta, at ang signature dessert niyang leche flan. Sapat ito para sa 50 tao. Ito na ang pinakamalaking break niya. Manang Sol, tawag ni Althea ng may tuwa. Tingnan mo to, May, malaking catering tayo para sa Sabado. Lumapit si Manang Sol at tiningnan ang screen, ngunit sa halip na matuwa na mutla ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang itinuturo ang address sa ibaba ng email. Hiha! Garalgal ang boses ni Manang Sol. Tingnan mo ang address. Binasa ni Althea ang address ng malakas at sa bawat salita ang kanyang ngamang ngiti ay naglalaho at napapalitan ng kilabot. 18 Molave Street, Beverly Hills Subdivision. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Kilalang-kilala niya ang address na yon, ang mataas na gate na bakal, ang malawak na hardin, ang mansyon kung saan siya apihin noon. Ito ang bahay ng mga Calderon. Ang order ay para sa ika-50 anibersaryo ng Vergara Foods, ang kumpanyang ninakaw sa kanya. At gusto nilang ang Liriel's Kitchen ang magluto. Hindi alam na si Althea ang may-ari nito. Napaupo si Althea sa silya. Ito na ba ang pagkakataon? O ito ba ay isang patibong? Ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Inilalapit siya pabalik sa apoy na minsan nang tumupok sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babaeng iiyak sa sulok. Siya na ang may hawak ng kutsilyo at sandok. Tumingin siya kay Gabriel na kapapasok lang ng pinto at nakahalata sa bigat ng atmospera. Tanggapin natin. Matigas na sabi ni Althea, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Gusto nila ng masarap na pagkain. Bibigyan ko sila ng handaan na hinding-hindi nila makakalimutan. Hindi mapakali ang mga daliri ni Althea habang pinipirmahan ang kontrata sa ibabaw ng stainless steel table ng kanyang kusina. Ang piraso ng papel na yon ay hindi lamang isang simpleng kasunduan para sa catering. Ito ay isang tiket pabalik sa impyernong matagal na niyang tinakasan. Ang pangalan ng kliyente sa papel ay Vergara Foods Corporation, ngunit ang alam ng kanyang puso, ang tunay na pangalan doon ay ang kanyang nakaraan. Nakatayo sa kanyang tabi si Gabriel, tahimik na nagmamasid. Ang presensya nito ay parang isang matibay na pader na pwedeng sandalan kapag nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Are you sure about this, Althea? Tanong ni Gabriel, ang boses ay mababa at puno ng pag-aalala. Pwede pa tayong umatras. Hindi mo kailangang harapin ang mga demonyo ng nakaraan mo kung hindi ka pa handa. Ibinalaba ni Althea ang ballpen at tumingin sa mga mata ng binata. Nakita niya doon ang refleksyon ng kanyang sarili. Takot, oo, pero pagod na sa pagtatago. Hindi ako aatras, Gab. Sagot ni Althea ng may diin. Ginamit nila ang pangalan ng ama ko para rayumaman, pero winasak naman nila ang legasiya niya. Panahon na para matikman nila ang pagkakaiba ng ginto sa tanso. Ang sumunod na mga oras ay naging isang ritual ng paghahanda. Ang kusina ng Liriel's Kitchen ay naging isang santuwaryo ng mga amoy at lasa. Hindi lang basta nagluluto si Althea, siya ay nag-aalay. Bawat hiwa ng sibuyas ay may kasamang luha ng hinanakit at bawat paghalo sa kaldero ay may kasamang dasal para sa hustisya. Inilabas niya ang lumang kwaderno ng kanyang ama. Ang pahina ay bukas sa paboritong recipe ng pamilya Adobong Ilonggo sa Gata. Ito ang ulam na laging niluluto ng kanyang ama. Tuwing may tampuhan sa pamilya, ang ulam na nagpapabalik ng kapayapaan. Ngunit ngayon, gagamitin niya ito bilang sandata. Habang hinihintay niyang lumambot ang karne,
Naglakbay ang kanyang isipan sa nakaraan. Naalala niya ang mainit na haplos ng kamay ng kanyang papa sa kanyang balikat habang tinuturuan siyang magtimpla. Tandaan mo, Althea, ang boses ng kanyang ama ay tila bumubulong sa usok ng niluluto. Ang sikreto ng masarap na adobo ay hindi sa dami ng tuyo o suka. Nasa pasensya yan. Hayaan mong manuot ang lasa ng dahan-dahan. Huwag mong madaliin ang apoy. Napangiti ng mapait si Althea. Pasensya. Iyon ang ginawa niya sa loob ng 4 na taon. Hinayaan niyang manuot ang sakit hanggang sa maging tapang ito. Ngayon, luto na ang kanyang plano. Nang sumapit ang hapon, nagsimula na silang maghakot ng mga food warmer papunta sa puting van. Si Gabriel mismo ang nagbuhat ng mabibigat na kagamitan, hindi alintana kung madumihan ang kanyang plansadong polo. Nang maisara na ang likod ng van, huminto, saglit si Althea. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at pinagpapawisan. Bigla siyang dinalaw ng matinding kaba. Paano kung makilala siya agad? Paano kung ipagtabuyan siya bago pa man matikman ang pagkain? Ang imahe ni Doña Esperanza na nanlilisik ang mga mata ay muling gumambala sa kanyang diwa. Naramdaman niya ang isang mainit na palad na humawak sa kanyang nanginginig na kamay. Napatingin siya kay Gabriel. Huwag kang yumuko, malumanay na utos ni Gabriel. Hinaplos ng hinlalaki nito ang likod ng kanyang palad, nagbibigay ng init na tumutunaw sa kanyang kaba. Ikaw si Althea Vergara. Ikaw ang reyna ng kusinang ito. Papasok ka sa bahay na yon, hindi bilang biktima, kundi bilang may-ari ng lasang hindi nila kayang gayahin. Chin up! Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Althea. Tumango siya at sa unang pagkakataon, sa araw na yon ang kanyang mapunang ngiti ay umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Gab. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung wala ka. Nasa tabi mo lang ako. Sagot ni Gabriel. Bago nito pinagbuksan siya ng pinto ng sasakyan. Hanggang sa huli. Habang bumabagtas ang van sa pamilyar na kalsada, patungo sa Beverly Hills Subdivision, tahimik lang sila. Ang tanging ingay ang ugong ng makina at ang mabilis na tibok ng puso ni Althea. Uminlaw ang screen ng cellphone ni Althea na nakapatong sa dashboard. Isang mensahe mula kay Manang Sol. Nasa loob na ako. Handa na ang projector. Hinihintay na lang ang hudyat mo. Napahigpit ang hawak ni Althea sa kanyang seatbelt. Ang bitag ay nakalatag na. Ang daga na lang ang kulang. Narating nila ang dulo ng Molave Street. Ang mataas na gate na bakal ng mansyon ng mga Calderon ay nakatayo pa rin nang may pagmamalaki, tila isang higanting halimaw na handang lumamon ng sinumang mangahas, lumapit. Bumagal ang takbo ng van habang papalapit sa gate. 2 security guard ang lumapit para inspeksyonin sila. Ngunit bago pa man makababa ang driver, bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Lumabas si Rafael, nagbago na ito. Ang dating makinis at mayabang na mukha ay may bakas na ng pagod at stress. Ang kanyang buhok ay may mangilan-ngilan ng uban at ang kanyang mga mata ay malikot. Lumapit ito sa van ng kanyang noo ay nakakunot habang tinititigan ng logo na nakadikit sa pinto ng sasakyan, Luriel's Kitchen. Nanigas si Althea sa loob ng tinted na bintana. Ang kanyang dating asawa ay nasa ilang pulgada lang ang layo mula sa kanya. Nakita niya ang paggalaw ng mga labi ni Rafael habang binabasa ang pangalan ng catering service. Liriel. Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay hindi rinig sa loob, ngunit nabasa ni Althea sa kanyang mga labi. Tumigil ang mundo ni Althea, ang pangalan ng kanilang anak. Maaalala kaya niya magdududa, kaya siya dahan-dahang humakbang si Rafael palapit sa bintana kung saan nakaupo si Althea. Itinaas nito ang kamay para kumatok sa salamin. Ang anino ng kanyang kamay ay tumakip sa mukha ni Althea, tila isang banta ng kadiliman na muling nagbabalik. Napapikit si Althea at naghanda. Ito na, ang paghaharap na 4 na taon niyang iniwasan at pinaghandaan
ay narito na. Ang malawak na bulwagan ng mansyon ng mga kalderon ay pinalamutian ng libu-libong ilaw na kristal. Ang bawat sulok ay nagkikinang tila pilit na tinatakpan ng karangyaan ang mga bitak ng isang imperyong malapit ng gumuho. Nakasuot ng mga mamahaling barong at gown ang mga bisita. Ang iba ay mga tapat na investor, noon pa man ng ama ni Althea, at ang iba ay mga bagong mukha na nalinlang ng magagandang salita ni Rafael. Sa gilid ng silid, nakatayo si Althea. Suot niya ang itim na uniforme ng catering service, ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng surgical mask. Ito ang kanyang balat kayo. Sa gabing ito, siya ay hindi si Althea Vergara na tagapagmana. Siya ay isang anino lamang na nagsisilbi sa mga taong umagaw ng kanyang trono. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tray ng appetizers, ngunit agad niya itong pinatatag nang maramdaman ang mainit na tingin ni Gabriel mula sa malayo. Naroon ito sa kabilang dulo ng bulwagan, nakikipag-usap sa ilang stockholders, ngunit ang kanyang mga mata ay laging bumabalik kay Althea, nagbibigay ng tahimik na lakas. Nagsimula ang hapunan. Ang amoy ng adobong Ilonggo sa gata ay dahan-dahang gumapang sa buong silid, isang pamilyar na halimuyak na tila isang mainit na yakap mula sa nakaraan. Ito ang sikretong recipe ng kanyang ama, ang luto na matagal nang hinahanap ng panlasa ng mga tapat na suki ng Vergara Foods. Habang inilalapag ni Althea at ng kanyang mga kasamahan ang mga plato na puno ang silid ng mga bulong ng pagkamangha. Diyos ko, ang lasang ito. Sambit ng isang matandang investor habang ninanamnamang sarsa. 5 taon ko nang hindi natitikman ang ganitong klaseng luto. Ito ang tunay na Vergara Foods. Tama ka, kompadre. Sagot naman ng katabi nito. Akala ko tuluyan nang nawala ang kalidad mula nang... Alam nyo na, pero nagkamali pala ako. Buhay na buhay ang tradisyon. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Doña Esperanza. Nakataas ang kanyang noo, suot ang mga alahas na binili gamit ang perang hindi kanya. Nang marinig niya ang mga papuri, isang ngiting puno ng pagpapaimbabaw ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumayo ito at itinaas ang kanyang baso ng champagne. Maraming salamat sa inyong mga papuri. Wika ng Donya, ang boses ay puno ng huwad na kababaang loob. Personal kong tinutukan ng kusina nitong mga nakaraang buwan. Nais kong ibalik ang dating sigla ng kumpanya para sa inyo. Ito ay alay ko at ng aking anak, na si Rafael. Nanikip ang dibdib ni Althea sa kanyang narinig. Ang kapal ng mukha. Ang pangahas na angkinin ang hindi kanya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ibato ang hawak na pitsel, ngunit pinigilan niya ang sarili. Kumain kayo, bulong ng kanyang isipan. Lasapin ninyo ang kasinungalingan hanggang sa mabilaukan kayo sa katotohanan. Sa tabi ng Donya, tahimik na kumakain si Rafael. Hindi ito nakikisali sa tawanan. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pagod at lito. Sa bawat subo niya ng adobo, napapapikit siya. May hinahanap siyang lasa, isang alaala. Napilit niyang kinakalimutan, ngunit pilit ding bumabalik. Napansin ni Althea na wala sa tabi ni Rafael si Clarissa. Hinanap ng kanyang mga mata ang babae at nakita niya itong nagmamadaling lumabas sa pinto ng terrace, hawak ang cellphone at mukhang may kausap na mahalaga. May kaba sa galaw nito, tila isang magnanakaw na natatakot mahuli. Ngunit hindi yun ang oras para sundan siya. Ang target ni Althea ay nasa hapagkainan. Dumating ang oras ng dessert. Inilabas nila ang leche flan na may dayap zest, ang paborito ni Rafael noong nagsasama pa sila. Ito ang laging niluluto ni Althea tuwing may sakit ang asawa o kapag pagod ito galing sa trabaho. Ang tamis nito ay may halong pait ng balat ng dayap, isang komplikadong lasa na si Althea lang ang nakakagawa. Dahan-dahang lumapit si Althea sa pwesto ni Rafael. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng nipis ng yelo. Inilapag niya ang platito sa harap ng lalaki. Hindi tumingin si Rafael sa kanya.
Nakatitig lang ito sa leche flan. Ang makinis na ibabaw nito, ang tamang lapot ng arnibal, at ang maliliit na hibla ng dayap sa ibabaw. Kinuha ni Rafael ang kanyang kutsara. Hiwa. Subo. Tumigil ang mundo sa loob ng bulwagan para kay Althea. Nanigas si Rafael. Ang kutsara ay nanatili sa kanyang bibig ng ilang sandali. Bago niya ito dahan-dahang ibinaba. Ang lasa ay sumabog sa kanyang bibig. Hindi lang tamis kundi alaala. Alaala ng mga gabing hinihintay siya ng asawa, ng mga umagang may nakahandang almusal, ng pagmamahal na tinapon niya. Ang lasang ito, imposible. Mabilis na nag-angat ng tingin si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang babaeng nagsilbi sa kanya. Nakatayo ito ng tuwid, ang mga mata ay pamilyar na pamilyar kahit natatatakpan ng maskara. Ang mga matang yun na dati puno ng pagmamahal ngayon ay malamig na at walang emosyon. Bumilis ang paghinga ni Rafael. Ang ingay ng paligid ay tila naging ugong. Gong sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang pagtulo ng pawis sa kanyang noo. Wait! Garalgal na sabi ni Rafael. Tatalikod na sana si Althea upang umalis. Ngunit mabilis na hinablot ni Rafael ang kanyang pulsuhan. Ang higpit ng hawak nito ay puno ng desperasyon at takot. Rafael, ano ba? Saway ni Doña Esperanza nang makita ang eksena. Nakakahiya sa mga bisita. Ngunit hindi binitiwan ni Rafael ang kamay ng serbidora. Tumayo siya dahilan upang tumumba ang kanyang silya sa sahig. Ang lahat ay napatahimik at napalingon sa kanila. Ikaw. Bulong ni Rafael, ang boses ay nanginginig habang nakatitig sa mga mata ni Althea. Ang lasang to. Kilala ko ang lasang to. Sa isang mabilis na galaw hinila ni Rafael ang maskara na tumatakip sa mukha ni Althea. Nalaglag ang maskara sa sahig. Doon sa gitna ng marangyang bulwagan, sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier, tumambad ang mukha ni Althea Vergara. Hindi na siya ang babaeng basahan na pinalaya sa ospital. Ang kanyang mukha ay payapa, ang kanyang baba ay nakataas, at ang kanyang titig ay tumatagos sa kaluluwa ng lalaking nagtakwil sa kanya. Napasinghap ang buong silid. Si Doña Esperanza ay napahawak sa kanyang dibdib. Si Gabriel ay humakbang palapit, handang sumugod kung kinakailangan. Althea. Bulalas ni Rafael, tila nakakita ng multo. Tinitigan siya ni Althea at sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang 4 na taon, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay malinaw, matatag at puno ng kapangyarihan. Nagustuhan mo ba ang luto ko, Rafael? O masyado ba itong mapait para sa panlasa ng isang taksil? Ang katahimikan sa loob ng marangyang bulwagan ay mas mabigat pa sa mga kristal na chandelier na nakasabit sa kisame. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa mga naroon, at ang tanging gumagalaw lamang ay ang mga mata ng mga bisita na pabalik-balik ang tingin kay Althea, kay Rafael, at sa Donyang halos himatayin sa galit. Dahan-dahang binawi ni Althea ang kanyang kamay mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Rafael. May dignidad sa bawat galaw niya, isang uri ng tikas na hindi kayang bilhin ng salapi o agawin ng sinuman. Inayos niya ang gusot sa kanyang manggas at sinalubong ang nanlalaking mga mata ng kanyang dating asawa. Althea? Ulit ni Rafael, ang boses ay pinaghalong gulat at takot, na tila nakakita siya ng multong bumangon mula sa hukay. Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang nagluto nito. Bago pa man makasagot si Althea, sumugod si Doña Esperanza. Ang takong ng kanyang sapatos ay lumikha ng mararahas na hakbang sa makintab na sahig. Ang mukha ng matanda ay namumula sa galit, ang mga ugat sa leeg ay halos lumabas na. Anong karapatan mong pumasok dito? Nang gagalaiting sigaw ng Donya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, bumasag sa katahimikan. Security. Palabasin ang babaeng ito. Sinisira niya ang gabi namin. Ngunit walang security guard na gumalaw.
Sa halip ang mga bisita, mga investor at business partners ay nagsimulang magbulungan. Ang mga mata nila ay hindi nakatingin kay Althea nang may pandidiri, kundi may halong pagkamangha at pagdududa sa pamilyang Calderon. Huwag kang sumigaw, Mama. Mahinahon, ngunit matalim na sagot ni Althea. Hindi siya umatras. Tiningnan niya ang biyenan, diretso sa mata. Hindi ba kayo ang nag-imbita sa akin? Hinanap ninyo ang lasa ng Vergara Foods. Hinanap ninyo ang kaluluwa ng kumpanyang ito. Ngayong nandito na ako, ipapahatid niyo ako. Sa labas. Napatahimik si Doña Esperanza. Alam ng lahat sa kwartong yon na ang pagkaing inihain ng ngayong gabi ang pinakamasarap na natikman nila sa loob ng 5 taon. Ang pagtanggi sa katotohanan yon ay pagpapahiya sa sarili nilang panlasa. Isa kang manloloko. Akusa ni Rafael pilit na ibinabalik ang kontrol sa sitwasyon. Ginamit mo ang ibang pangalan para makapasok dito at gumawa ng eksena. Napangiti ng mapait si Althea. Manloloko galing pa talaga sa bibig mo. Rafael, ang pangalang ginamit ko ay Liriele, ang pangalan ng anak mo na itinakwil ninyo bago pa man siya makahinga sa mundong ito. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, isang mabigat na atmosfera ang bumalot sa paligid. Biglang namatay ang mga ilaw sa bulwagan. Ang tanging liwanag na natira ay nagmumula sa malaking projector screen sa entablado na inihanda para sana sa tribute video ng kumpanya. Ngunit hindi logo ng Vergara Foods ang lumabas doon. Sa halip isang video ang nagplay. Malabo ang kuha, tila kuha mula sa isang nakatagong kamera, ngunit malinaw ang boses at ang mukha ng mga tao sa video. Nakaupo si Clarissa sa isang coffee shop, kausap ang isang lalaking hindi si Rafael. Ang lalaki ay hinihimas ang tiyan ni Clarissa na nooy nagdadalang tao pa lamang sa tinatawag nilang tagapagmana. Huwag kang mag-alala. Love, rinig na rinig ang boses ni Clarissa sa buong sound system ng mansyon. Pirma na lang ni Rafael ang kailangan ko sa loan documents. Kapag nakuha na natin ang pera mula sa bangko, iiwan ko na ang luging kumpanyang yan sa kanya. Magpapakalayo-layo tayo kasama ng anak natin. Sigurado ka bang hindi niya mahahalata na hindi sa kanya ang bata? Tanong ng lalaki sa video. Tumawa si Clarissa, isang tawang puno ng pangungutya. Si Rafael masyado siyang bilib sa sarili niya. Akala niya siya ang hari, pero ang totoo, sunod-sunuran lang siya sa ina niya at sa akin. Nawala ang video at napalitan ng puting screen, ngunit ang mga salita ay naiwan sa hangin na parang lason. Ang bulwagan ay sumabog sa ingay. Ang mga bulungan ay naging malalakas na diskusyon. Ang mga investor ay nagtinginan, hawak ang kanilang mga telepono. Marahil ay tinatawagan na ang kanilang mga abogado. Si Rafael ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Namumutla siya, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Habang nakatingin sa screen, ang babaeng ipinalit niya kay Althea, ang babaeng inakala niyang kakampi niya, ay siya palang ahas na tumuklaw sa kanya. Hindi totoo yan. Bulong ni Rafael, ngunit ang katotohanan ay nakapaskil na sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, humakbang papasok sa liwanag si Gabriel Luna. Dala niya ang isang itim na folder. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang bawat hakbang ay may bigat ng hustisya. Tumayo siya sa tabi ni Althea, isang matibay na pader sa pagitan ng mag-ina at ng mga Calderon. Totoo ang lahat ng napanood niyo, pahayag ni Gabriel. Ang boses niya ay kalmado, ngunit umaalingaw-ngaw. Itinaas niya ang mga dokumento. At hindi lang yan. Hawak ko ang mga ebidensya na ang huling habilin ng ama ni Althea ay pineke ninyo. Ang pirma ni Don Vergara sa transfer of ownership ay ginawa 3 araw matapos siyang bawian ng buhay. Forensic experts have confirmed it. Napasinghap ang mga tao, pagnanakaw, panloloko, at ngayon, pamemeke ng dokumento. Tumingin si Gabriel kay Doña Esperanza. Doña, ang apo na ipinagmamalaki ninyo, ang batang lalaking kaisa-isa ninyong tagapagmana. Walang dugong Calderon na nananalaytay sa kanya. Ito ang huling dagok.
Ang pride ng Donya ang kanyang obsesyon sa dangal at dugo ay dinurog sa isang iglap. Nanlaki ang mga mata ni Doña Esperanza. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib, tila may invisible na kamay na sumasakal sa kanyang puso. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang bibig ay bumuka para magsalita, ngunit walang lumabas na boses. Dahan-dahan, parang isang gusaling nawalan ng pundasyon, bumagsak si Doña Esperanza sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay sinundan ng pagkabasag ng baso na natabig niya sa mesa. "Mama." Sigaw ni Rafael, ngunit hindi siya agad makagalaw. Ang kanyang utak ay gulong-gulo. Nawala ang asawa niya, nawala ang kumpanya, naloko siya ng kabit at ngayon ay bumagsak ang kanyang ina. Tumingin si Rafael kay Althea. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Althea. Nang payapa ang kanyang muka ay hindi mababakas ng tuwa, kundi ng awa. At ang awang iyon ang mas lalong nagpainit sa ulo ni Rafael. Mas gugustuhin pa niyang sampalin siya nito kaysa tingnan siya na parang isang kaawa-awang nilalang. "Kasalanan mo to?" Sigaw ni Rafael. Nawala na ang kanyang katinuan. Ang galit at hiya ay naging marahas na enerhiya. Sumugod si Rafael kay Althea. Ang kanyang mga kamay ay nakaakma upang saktan ang babaeng minsan niyang minahal. Gusto niyang burahin ang awa sa mukha nito. Gusto niyang saktan ito, gaya ng pananakit ng katotohanan sa kanya. Hindi gumalaw si Althea. Hindi siya kumurap. Alam niyang hindi na siya ang dating Althea na walang kalaban-laban. At higit sa lahat, alam niyang hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Sa isang iglap, isang matibay na kamay ang sumalag sa braso ni Rafael bago pa man ito dumapo sa mukha ni Althea. Mahigpit, madiin, tila bakal na pumigil sa isang marupok na kahoy. Si Gabriel, nakabuka ang palad ng abogado. Sa dibdib ni Rafael, puwersahan itong itinutulak palayo. Ang mga mata ni Gabriel na kanina ay puno ng lambing kapag nakatingin kay Althea ngayon, ay nanlilisik sa galit. Malamig ang kanyang titig, parang yelo na nakakapaso sa balat. "Subukan mo, Rafael." Babala ni Gabriel, ang kanyang boses ay mababa, ngunit may talim na mas delikado pa sa sigaw. "Subukan mong dampian kahit dulo ng daliri si Althea at sisiguraduhin kong sa kulungan ka pupulutin ngayong gabi. Idadagdag ko ang assault sa listahan ng mga kaso mo." Napaurong si Rafael. Ang puwersa ng tulak ni Gabriel ay nagpahina sa kanyang tuhod. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mata ng daan-daang bisita, mga taong dating humahanga sa kanya, mga investor na niligawan niya, mga kaibigan ng kanyang ina, ay nakapako sa kanya. Wala siyang nakitang simpatiya. Wala siyang nakitang kakampi. Ang nakita lang niya ay purong paghuhusga at pandidiri. Para silang nanonood ng isang hayop na nasusukol sa sarili nitong bitag. Sa kabilang dako, nagkakagulo na ang mga waiter sa paligid ni Doña Esperanza. Ang matanda ay nakahandusay sa sahig, humihingal ang isang kamay, ay mahigpit na nakakuyom sa dibdib. Ang kanyang mamahaling gown ay gusot-gusot na, at ang kanyang mukha na laging puno ng kayabangan ay ngiwi sa sakit. "Tumawag kayo ng ambulansya!" Sigaw ng isang bisita. Nataranta si Rafael. Tumingin siya sa kanyang ina na nakalupasay, pagkatapos ay kay Althea na nakatayo pa rin ng tuwid at payapa. Ang kontradiksyon ay napakalina. Ang babaeng tinawag nilang basura ay nakatayo ng may dangal, habang silang nagmamalaking dugong bughaw ay gumugulong sa putika ng sarili nilang kagagawan. Inayos ni Althea ang kanyang uniforme. Tiningnan niya si Rafael sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang malalim na awa, ang klase ng awa na ibinibigay sa isang bagay na sira na at hindi na maayos pa. "Ito ang lasa ng katotohanan, Rafael." Mahinahong sabi ni Althea, sapat lang para marinig ng lalaki. "Mapait, hindi ba? Pero kailangan mong lunukin dahil ikaw ang nagluto ng sarili mong kapalaran." Hindi na hinintay ni Althea ang sagot ng asawa. Tumalikod siya.
Sa kanyang paghakbang palayo, naramdaman niya ang mainit na kamay ni Gabriel sa kanyang likod. Inaalalayan siya, pinoprotektahan siya mula sa mga tingin ng iba. Naglakad sila palabas ng bulwagan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila tunog ng kadena na isa-isang napuputol. Naiwan sa loob, si Rafael nakatayo sa gitna ng gumuhong imperyo habang ang tunog ng sirena ng ambulansya ay nagsisimula nang umalingaw-ngaw sa labas, palapit ng palapit tila hudyat ng pagtatapos ng kanilang paghahari. Kinabukasan ng balita ng pagbagsak ng imperyo ng mga Calderon ay kumalat sa buong Iloilo nang mas mabilis pa sa apoy sa tuyong damuhan. Ang mga front page ng dyaryo ay naglathala ng mga litrato ng mansyon ng ambulansyang papaalis at ng mga mukha ng mga investor na puno ng galit. Ang Vergara Foods Corporation, isang pangalan na dati simbolo ng tradisyon at kalidad, ay naging kasing kahulugan na ngayon ng iskandalo at panloloko. Ang pagbagsak ay mabilis at walang awa. Sa Iloilo International Airport, nakaupo si Clarissa sa pre-departure area, suot ang malalaking sunglasses at isang mamahaling seda na damit, tila isa pa ring reyna na naghihintay sa kanyang karwahe. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga daliri habang hawak ang kanyang pasaporte ay nagpapakita ng tunay niyang kalagayan. Naghihintay siya sa huling tawag para sa flight papuntang Hong Kong, papunta sa kalayaan na binili niya gamit ang ninakaw na pera. Ngunit hindi ang boses mula sa airport speaker ang tumawag sa kanyang pangalan. Clarissa Mendoza. Dalawang babaeng nakasuot ng simpleng damit ang lumapit sa kanya. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nananakot, ngunit sa kanilang mga mata ay may awtoridad na hindi matatakasan. Ipinakita nila ang kanilang mga badge mula sa National Bureau of Investigation at isang warrant of arrest. Hindi na pumalag si Clarissa. Alam niyang tapos na ang laro. Habang isinasama siya ng mga ahente, nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng airport. Ang babaeng naroon ay hindi na reyna kundi isang bilanggo ng sarili niyang kasakiman. Ang kanyang magandang mukha ay mantsado na ng hiya. Si Rafael naman ay hindi na nakatikim pa ng kalayaan. Ang kanyang mga araw ay ginugol sa loob ng isang malamig at maliit na interrogation room. Ang mga tanong ng mga investigador ay hindi marahas, ngunit ang mga ito ay paulit-ulit at walang palya, unti-unting dinudurog ang bawat piraso ng kanyang kasinungalingan hanggang sa wala nang natira, kundi ang hubad na katotohanan. Ipinakita sa kanya ang mga bank statement, ang mga pekeng pirma, ang mga testimonya ng mga empleyadong matagal nang nagtiis. Sa ilalim ng bigat ng ebidensya, bumigay siya. Ang kumpanya ay idineklarang bangkarota. Ang mansyon ay isinara. Ang malaking karatula ng Vergara Foods sa labas ng pabrika ay ibinaba, ang bawat letra ay tila luha na bumabagsak sa lupa. Ang lahat ng pinaghirapan ng ama ni Althea at ninakaw nila ay naging abo na lamang. Isang hapon, ilang linggo, matapos ang gabi ng handaan, nagpunta si Althea sa isang pribadong ospital. Hindi para maghiganti, hindi para manumbat. Nadatnan niya si Doña Esperanza sa isang tahimik na silid. Nakahiga ito sa kama, ang kalahati ng kanyang katawan ay hindi na gumagalaw. Ang stroke ay kinuha ang kanyang lakas, ang kanyang boses at higit sa lahat, ang kanyang kayabangan. Ang mga mata lamang niya ang gumagalaw. At nang makita niya si Althea na pumasok, ang mga matang yon ay napuno ng galit na walang magawa. Hindi nagsalita si Althea. Lumapit lang siya sa bedside table. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa isang thermal bag ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Ang amoy ng luya at bawang ay pumuno sa silid, isang amoy ng pag-aaruga at pagpapagaling. Inilapag niya ito sa mesa sa tabi ng mga gamot ng matanda. "Kailangan niyo pong magpalakas," mahinang sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay walang bahid ng panunuya. Ito ay isang simpleng katotohanan. Tiningnan ni Doña Esperanza ang lugaw, pagkatapos ay kay Althea. May bumalong na luha sa gilid ng mata ng matanda.
Luha ba yon ng pagsisisi o ng lalong pagkamuhi? Hindi na mahalaga para kay Althea. Tumalikod na siya at naglakad palabas ng silid. Hindi niya kailangan ng pasasalamat. Hindi niya kailangan ng paghingi ng tawad. Ang pagpapakita ng habag sa taong pinakagusto siyang mawasak iyon, ang kanyang tunay na paglaya. Iyon ang paghihiganting hindi kailanman mauunawaan ng mga Calderon. Kinabukasan nakatayo si Althea sa harap ng isang luma at kinakalawang na gate. Sa likod nito ay ang unang pabrika na itinayo ng kanyang ama, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Bago pa man ang malaking korporasyon at ang mansyon, matagal na itong naisangla sa bangko. Ngunit ngayon, muli itong babalik sa tunay na may-ari. Lumapit sa kanya si Gabriel, may dalang isang susi at isang folder ng mga dokumento. "Congratulations, Miss Vergara," nakangiting sabi ng abogado. "Opisyal nang sayo ulit ang lupang ito. Binili mo gamit ang sarili mong pera mula sa Liriel's Kitchen." Kinuha ni Althea ang susi. Ang malamig na bakal ay tila nagbigay ng init sa kanyang palad. Hindi niya binawi ang ninakaw sa kanya. Nagsimula siya muli. Ngunit bago pa man niya maipasok ang susi sa seradura, tumunog ang cellphone ni Gabriel. Sinagot niya ito at habang nakikinig unti-unting nawala ang nangiti sa kanyang mukha. "Althea," sabi ni Gabriel, pagkatapos ibaba ang tawag ang kanyang boses ay maingat. Galing sa abogado ni Rafael, hinihiling niyang makausap ka bago ang arraignment niya bukas. Isang huling beses daw. Nanigas ang puso ni Althea. Ano pa ang kailangan nilang pag-usapan? Tapos na ang lahat. "Hindi mo kailangang pumunta," mabilis na sabi ni Gabriel. "Wala kang obligasyon sa kanya." Tumingin si Althea sa lumang pabrika, pagkatapos ay sa susi sa kanyang kamay. Para tuluyang makapagsimula, kailangan niyang isara ang lahat ng pinto ng nakaraan, kahit ang pinakamasakit. Sa loob ng isang maliit na visitor's room sa City Jail, ang hangin ay mabigat at amoy pagsisisi. Nakaupo si Althea sa isang upuang plastik, isang salamin, ang namamagitan sa kanila ni Rafael. Ang lalaking nasa kabilang panig ng salamin ay hindi na ang mayabang na Rafael na kilala niya. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay lubog, at ang kanyang suot na orange na damit ay sumisigaw ng kanyang kabiguan. Nang makita siya nito, tumulo ang luha sa mga mata ni Rafael. Hindi na ito nagatubili. Mula sa kanyang upuan, lumuhod ito sa maruming sahig. Ang dating hari ng Iloilo ngayon ay nakaluhod sa harap ng reynang kanyang itinapon. "Patawarin mo ako, Althea." Humihikbing, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay basag at desperado. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin, tila sinusubukang abutin siya. "Alam kong wala akong karapatan pero bumalik ka na sa akin. Please. Buuin natin ulit ang pamilya natin." Hindi umimik si Althea. "Gawin mo to para sa anak natin." Pagpapatuloy ni Rafael, ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamakaawa. Kailangan ni Liriel ng ama. Hindi mo pwedeng ipagkait yon sa kanya. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Althea, ang paggamit sa pangalan ng kanyang anak bilang huling alas. Tinitigan niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang kanyang sagot sa tanong na ito ang tuluyang magdidikta sa kanyang kinabukasan kung mananatili siyang bilanggo ng kahapon o tuluyan ng lalaya. Nakatitig si Althea sa lalaking nakaluhod sa kabilang panig ng salamin. Ang imahe ni Rafael, ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak, ang lalaking sumira sa kanyang buhay, ay malabo dahil sa mga luhang bumabalot sa mga mata nito. Ang bawat hikbi, bawat salita ng pagmamakaawa ay tila mga alon na humahampas sa pader na matagal na niyang binuo sa paligid ng kanyang puso. Kailangan ni Liriel ng ama. Paulit-ulit na sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay basag at puno ng isang desperasyong ngayon lang narinig ni Althea. Ito ang huling baraha, na hawak niya ang huling lubid na kanyang kinakapitan. Sa loob ng ilang saglit pinakinggan ni Althea ang sinasabi nito. Pinakinggan niya hindi ang mga salita,
kundi ang kahulugan sa likod nito. At sa wakas na intindihan niya, hindi si Liriel ang kailangan ni Rafael. Kailangan niya ng isang lifeboat, isang paraan para makatakas sa pagkalunod. Dahan-dahang kinuha ni Althea ang telepono na nag-uugnay sa kanila sa magkabilang panig ng salamin. Itinapat niya ito sa kanyang bibig. Ang kanyang paghinga ay kalmado. Ang kanyang pulso ay matatag. Ang apoy ng galit sa kanyang dibdib ay matagal nang naging abo, at mula sa abong yon ay tumubo ang isang bagay na mas matibay ang kapayapaan. Tama ka, Rafael. Panimula ni Althea. Ang kanyang boses ay malinaw at walang panginginig. Kailangan ni Liriel ng ama. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Rafael. Sumubok itong ngumiti sa gitna ng kanyang mga luha. Ngunit nagpatuloy si Althea. Pero nagkakamali ka, Mama. May ama si Liriel. Napakunot ang noo ni Rafael, puno ng pagkalito. Ano ay mini? Ang pagiging ama ay hindi natatapos sa pagbibigay ng dugo o apelyido. Paliwanag ni Althea, ang bawat salita ay tila isang bato na dahan-dahang inilalatag upang bumuo ng isang pader na hindi na kailanman magigiba. Ang isang ama ay nagbibigay ng proteksyon, nagbibigay siya ng tahanan, nagbibigay siya ng pakiramdam na ligtas ka sa gitna ng anumang bagyo. Ipinaparamdam niya sa kanyang anak na siya ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Huminto saglit si Althea, hinayaan ang mga salita na manuot sa isipan ng lalaki. Nasaan ka noong gabi ng bagyo, Rafael? Nasaan ka noong kailangan ka ng anak mo para lang makahinga? Nasaan ka noong tinawag kaming basura ng ina mo? Ang ama ay hindi nagtatakwil. Ang ama ay hindi nang iiwan. Ang bawat tanong ay isang sampal na walang tunog, mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Unti-unting nawala ang pag-asa sa mukha ni Rafael at napalitan ito ng hubad na katotohanan. Kaya oo, may ama, si Liriel. Pagtatapos ni Althea, hindi ikaw yon at hinding-hindi na magiging ikaw. Dahil ang tahanan namin ay hindi na isang lugar na pwede mong pasukin at sirain kahit kailan mo gusto. Hindi mo na kami pag-aari, Rafael. Malaya na kami. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono sa lalagyan nito. Ang koneksyon sa pagitan nila ay naputol na. Nawala sa sarili si Rafael. Ang kanyang mga palad ay paulit-ulit na dumadampi sa salamin, walang ingay, tanging desperasyon lamang ang mababakas sa bawat paggalaw. Ang kanyang bibig ay bumubukas, sumisigaw ng pangalan ni Althea, ngunit walang boses na nakakarating sa kabilang panig. Isang nakakaawang palabas sa likod ng isang tahimik na entablado. Tumayo na si Althea. Hindi siya lumingon. Naglakad siya palabas ng silid. Ang bawat hakbang sa malamig na pasilyo ay isang deklarasyon ng kanyang kalayaan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay isang matatag at tuloy-tuloy na ritmo, ang musika ng isang bagong simula. Paglabas niya ng gusali ng City Jail, sinalubong siya ng ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Ang hangin ay sariwa at malinis, isang malaking pagkakaiba sa mabigat na atmosfera sa loob. Doon sa di kalayuan nakasandal sa kanyang sasakyan si Gabriel. Hindi ito mukhang balisa o nag-aalala. Nakatingin ito sa malayo payapa, tila isang taong marunong maghintay. Nang makita siya nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Sa halip na magtanong, itinaas lang ni Gabriel ang hawak niya. Isang maliit na paper cup ng strawberry ice cream, ang paborito ni Liriele. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Hindi na kailangan. Lumapit si Althea. Kinuha niya ang ice cream. Ang lamig nito ay isang kaaya-ayang paalala ng mga simpleng bagay sa buhay. Isang ngiti ang isinukli niya kay Gabriel, isang ngiting totoo, payapa at puno ng pasasalamat. Sumakay sila sa kotse. Habang pinaaandar ni Gabriel, ang makina, sumulyap si Althea sa side mirror. Ang imahe ng City Jail ay unti-unting lumiliit
hanggang sa ito'y maging isang tuldok na lamang sa kanilang likuran bago tuluyang maglaho. Itinuon niya ang kanyang paningin sa daan sa harapan, sa abot tanaw, kung saan ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Ang nakaraan ay nasa likod na niya. Ang kinabukasan ay isang malinis na pahina na naghihintay na sulatan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, hindi siya natatakot na hawakan ang panulat. Lumipas ang 2 taon. Ang hangin sa dalampasigan ng Villa Beach ay may dalang amoy ng asin at inihaw na isda. Ang papalubog na araw ay nagpipinta sa kalangitan ng kulay ginto at rosas, at ang marahang pag-urong sulong ng mga alon ay lumilikha ng isang payapang himig. Sa buhanginan tumatakbo si Liriel, 6 na taong gulang na ngayon. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa ihip ng hangin habang hinahabol niya ang mga mumunting alon. Ang kanyang tawa ay isang malinis na tunog parang musika na sumasabay sa himig ng dagat, puno ng kalayaan at ligaya. Mula sa kanilang kinauupuan, sa isang makulay na banig pinapanood siya ni Althea. Ang kanyang mga mata ay sumusunod sa bawat galaw ng anak, at sa kanyang mga labi ay may isang ngiting matagal nang nanahan doon, isang ngiting payapa totoo at walang bahid ng anumang pait ng nakaraan. Sa tabi niya abala si Gabriel sa pagpaypay sa nagbabagang uling. Ang usok mula sa iniihaw na bangus ay humahalo sa simoy ng hangin. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at shorts, malayo sa dating itsura nito na laging naka-Amerikana. Dito sa tabi ng dagat sa tabi ni Althea, siya ay si Gabriel lamang. Lumapit si Manang Sol, dala-dala ang isang mangkok ng bagong saing na kanin. Uupo na sana ito sa isang sulok, ngunit pinigilan siya ni Althea. "Dito ka sa gitna, Manang," sabi ni Althea, tinatapik ang espasyo sa pagitan nila ni Gabriel. "Hindi kumpleto ang pamilya kung wala ka." Napangiti ang matanda, ang kanyang mga mata ay nagningning sa tuwa habang umuupo sa gitna ng dalawa. Ang hapunan nila ay simple. Inihaw na isda, kanin at ensaladang talong na may kamatis at itlog na maalat. Walang magagarang plato, walang mga kristal na baso. Ang kanilang mga kamay ang nagsilbing kubyertos. Ngunit sa bawat subo, sa bawat tawanan, habang nag-aagawan sa pinakamasarap na parte ng isda, naroon ang isang uri ng kasaganaan na hindi kayang tumbasan ng anumang yaman. Nang matapos silang kumain habang si Liriel at Manang Sol ay naglalaro na ng sungka sa gilid, lumapit si Gabriel kay Althea. May kinuha ito mula sa kanyang bag, hindi isang maliit na kahon na gawa sa pelus, kundi isang piraso ng tela na maingat na nakatupi. "Para sa'yo." Malambing na sabi ni Gabriel, iniabot ito kay Althea. Nagtatakang binuksan ito ni Althea, isang pares ng apron. Ang isa ay kulay krema, ang isa ay kulay abo. Sa gitna ng bawat isa ay may burda. Hindi pangalan ng kumpanya, hindi logo. Sa isang apron, nakaburda ang pangalang Althea at sa isa naman ay Gabriel. Ang mga pangalan ay pinagdugtong ng isang simpleng hibla ng sinulid na pula na bumubuo ng hugis puso. "Hindi ako marunong magluto, Althea." Nahihiyang pag-amin ni Gabriel habang kinakamot ang kanyang batok. "Pero, handa akong maging katulong mo sa kusina habang buhay. Tagahiwa ng sibuyas, tagahugas ng plato, tagatikim. Kahit ano basta kasama ka." Bumalong ang luha sa mga mata ni Althea. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng kaligayahan na matagal niyang inakalang hindi na niya muling mararamdaman. Hindi niya kailangan ng diamante, hindi niya kailangan ng mga pangako sa ilalim ng buwan. Ang kailangan niya ay isang taong handang samahan siya sa kusina ng buhay, sa init, sa hirap, at sa sarap. Hindi siya sumagot ng oo. Sa halip kinuha niya ang abong apron at maingat na isinuot ito kay Gabriel. Tinali niya ang sintas sa likod nito at sa sandaling iyon, hinawakan ni Gabriel ang kanyang mga kamay. Kinuha naman nito ang kremang apron at isinuot sa kanya. Habang itinataling ni Gabriel ang sintas sa kanyang likuran,
Naramdaman ni Althea ang init ng hininga nito malapit sa kanyang tainga. Ang bawat daliri nito na dumadampi sa kanyang baywang ay tila nagpapadala ng kuryente sa kanyang buong katawan, isang kuryenteng hindi nakakasakit kundi nagbibigay buhay. Kasosyo na kita habang buhay. Sa kusina at sa pag-ibig, bulong nito. Ang mga salita ay simple, walang palabok, ngunit tumagos ito sa puso ni Althea nang mas malalim pa sa anumang tula. Hindi na napigilan ni Althea ang pagpatak ng kanyang luha. Dahan-dahan siyang humarap kay Gabriel. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito at sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng dagat na naging saksi sa lahat ng kanyang sakit at tagumpay, hinalikan niya ito. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na puno ng pasasalamat, ng pagtanggap, at ng isang pag-ibig na hininog ng panahon at pinatatag ng pagsubok. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ipinatong ni Althea ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel. Naramdaman niya ang matatag na tibok ng puso nito, isang ritmo na nagsasabing, "Nandito ako. Ligtas ka." Tumingin si Althea sa malayo. Sa dagat na minsang sumisimbolo sa bagyo na sumira sa kanyang buhay. Ngayon, ang dagat na rin iyon ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Napagtanto niya na ang unos pala ay hindi dumating para lunurin siya. Dumating ito para anurin siya palayo sa maling pampang at dalhin siya sa dalampasigang ito kung saan siya tunay na nararapat. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang magaspang nitong palad ay akmang-akma sa kanya. Pinanood nila si Liriele na masayang tumatakbo pabalik sa kanila, dala ang isang kabibe na natagpuan nito. Ang tawa ng bata, ang init ng kamay ni Gabriel, at ang amoy ng dagat ito, ang kanyang bagong mundo. Ito ang kanyang tahanan. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Althea ang tunay na kahulugan ng lahat. Ang pinakamasarap na lasa sa buong mundo ay hindi pala matatagpuan sa mga mamahaling putahe o sa mga sikretong sangkap. Ito ay ang lasa ng kapayapaan na ninanamnam sa tabi ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo.